Magagalitin at masungit si Alice sa kahit na sinong nagtatrabaho sa company na kanyang hinahandle, habang ang masayahin at mabait na si Rico, bagong pasok lang na janitor. Hindi niya sinasadyang mapagkamala na ordinaryong nagtatrabaho lang sa company. Ang boss pala nilang lahat na si Alice. Paano nga ba harapin ni Rico ang galit ni Alice sa pang-araw-araw, lalo na at siya ang magiging paborito nitong kakainisan? Ating alamin ang buong kwento. Maagang pumasok si Rico. Ito kasi ang unang araw niya sa trabaho bilang janitor sa isang malaking kumpanya na kanyang napasukan. Tinulungan lamang siya ng kanyang kaibigan na makapasok kaya pinalad. At bilang pasasalamat, pinangako ni Rico na magiging maayos siya at mamahalin ng trabaho. Mahirap kasi ang paghahanap ng trabaho dahil sa elementarya lamang ang kanyang natapos. Nakatungtong naman siya sa high school ngunit hindi na kinayang makapag-aral kaya nagdesisyon siyang isantabi ang pangarap na pagiging engineer. Tumulong na lamang siya sa kanyang mga magulang upang masuportahan ng dalawa niyang kapatid na ngayon ay may asawa na. Hindi tulad ni Rico na masigasig sa pag-aaral ay tamad at walang pangarap naman ang dalawa niyang kapatid kaya naman nasayang lamang ang pagsasakripisyo ni Rico. Good morning po ma'am, bati niya sa mga nagdaraan na empleyado. Magandang umaga po. Good morning Kuya Rico. Ito ang nagiging pabalik na bati ng mga ito. Parating na si Ma'am Dragona kaya magsibalik na sa trabaho. Napakunot naman ang noo ni Rico dahil natataranta pa ang mga ito na kanina lang paisi-isi lang. Napailing na lamang si Rico bago lumapit sa bandang elevator. Abala sa pagkuskus ng sahig si Rico gamit ang map nang biglang may tumapak sa nalinis na niya at may dumi pa ng aso, kaya naman umalingasaw ang amoy nito. Kaya pala ang baho, buwisit na mga aso, sa daan pa kasi dumudumi. Bulong ng babae bago siya tinitigan. Dahil sa nakaramdam ng inis si Rico, tinawag niya ang babae, ngunit naging magalang pa rin naman siya. Ma'am, bakit naman hindi mo napansin? Wala ka po bang ilong para maamoy na may dumi kang natapakan? Sa cellphone ka po kasi nakatingin. At sino ka para pagsalitaan ako? Sa company na ito, ikaw pa lang ang taong sumagot ng pabalang sa akin. Ma'am, hindi kita pabalang sinagot, wag kang issue. Alam kong empleyado ka at alam ko rin na mas mataas ka sa akin dahil sa janitor lang ako. Pero sana naman po, alam mo ang salitang respeto. Yeah, I know at wala ka nun. Sa asta mo wala kang respeto sa nakakataas sa'yo. Masungit nitong tugon. Makaasta naman po kayo parang boss ng lahat. Company mo to? Hindi tama ang ginawa mo ma'am. Maiintindihan ko pa kung nagsorry ka kasi hindi mo napansin. And why would I do that? Janitor ka, kaya trabaho mong maglinis. Kahit magdumi pa ako sa buong company, linisin mo lang kasi binabayaran ka. Lukarit ka pala ma'am eh. Nanlaki ang mata nito sa kanyang sinabi. What did you say? Si ma'am naman Inglesera, pahihirapan pa ako eh. Lumulusot ka lang sa kasalanan mo ma'am. Ang sabi ko po, you are crazy. Pagsasaling ni Rico sa salitang English. Hoy lalaki, boss ako ng lahat dito sa company na to. Napakalakas naman ng loob mong. Hindi na ito pinatapos ni Rico dahil tinakpan na niya ang bibig nito. Mulusot ka lang kaya mo sinasabi yan. Sige na, ako na ho ang maglilinis sa dumi na dinala mo dito ma'am. Maglinis ho kayo ng sandal sa banyo. Ang baho po kasi. Naiiling na tinalikuran na ito ni Rico. Who's that janitor? Po, ma'am. Kabadong lumapit ang sekretarya niyang si Luna. Yung janitor na naglilinis malapit sa elevator. Dalaan mo tonta. Ayoko nang mabagal. Gigil na gigil si Alice. Halos magbuga na siya ng apoy sa sobrang galit niya dahil sa ginawa ng janitor, nakasagutan niya dahil sa nakatapak siya ng dumi. Ipatawag mo yung nagmamanage sa mga janitor ngayon na. Dalaan mo Luna. Kailangan ko siya makausap dahil may ipapasibak akong isa. Opo ma'am. Agad ditong umalis. Hindi makapaniwala si Alice dahil hindi siya nito nakilala. Ngunit hindi porket hindi siya nito nakilala, maaari niya na itong palampasin. Ma'am, ipinapatawag mo raw ako. Tumaas ang kilay ni Alice bago tinitigan ng kapapasok na si Celine. Si Celine ay ang nag-handle sa mga tagapaglinis sa company. Paano mo ba pinipili ang mga naglilinis dito sa company ko? Ginagawa mo ba talagang trabaho mo? Sagot! Sigaw ni Alice na ikinagulantang ni Celine. Ma'am, tungkol po ba saan ito? Sa isang hibang na janitor na sinagot-sagot lang naman ako't sinabihang lukarit. Sa tingin mo mapapalampas ko yung bagay na yun?
Sino yung janitor na yun na naglilinis malapit sa elevator? Gusto kong iharap mo sa akin ang lalaking yun para malaman niya kung sino talaga ang boss niya. Utos ni Alice. Ma'am, sa tingin ko si Rico ang sinasabi mo. Pasensya na po ma'am dahil po bago lamang po si Rico at ngayon ka lang niya nakita kaya hindi ka niya. Pinutol niya si Celine sa sinasabi nito. Hindi ko sinabing magpaliwanag ka. Ang sabi ko, dalhin mo sa harapan ko yung lalaking yun ngayon din. Kapag hindi mo yun nagawa, tanggal ka na, Celine. Ma'am, ipapatawag ko na po agad. Napairap na lamang si Alice bago napahilot sa kanyang sentido. Ilang minuto lang, pumasok si Luna sa kanyang opisina at sinabing nasa labas na ang lalaking pinapatawag niya. Sige na, lumabas ka na at siya ang nais ko makausap. Itinalikod ni Alice ang kanyang swivel chair. Narinig niya ang pagpasok ni Rico kaya naman agad siyang humarap nang may nakakatakot na ngiti. Agad itong napayuko nang magtama ang mata nilang dalawa. Ano nga ulit ang sinasabi mo kanina? Natawa si Alice. Oo nga. Sinabi mong lumulusot lang ako, no? Ngayon mo sabihing lumulusot akong buwisit ka. Hindi ko po alam na ikaw na ako ang may-ari ng company. Well, now you know. Sadly, you're fired. Madiin ang binitiwang salita ni Alice. Wala po bang second chance, Ma'am Alice? May magulang po kung sinusuportahan. Bigla na lamang napatitig si Alice kay Rico. Matanda na sila para magtrabaho, kaya naman. Sa tingin mo, maaawa ako sa sinasabi mo? Hindi lang ikaw ang nahihirapan sa mundong to. Marami pang kagaya mo. Hindi na ito nagsalita pa. Pasensya na po sa nangyari, salamat po. Palabas na sana ito nang magsalita siya. Linisin mo tong opisina ko. Ho? Bingi ka ba? Sabi ko, linisin mo tong opisina ko. Isa pang tanong mo, tanggal ka na talaga. Lumawak ang ngiti nito. Salamat po. Hindi ka pa regular, kaya anumang oras pwede kitang tanggalin. Mag-iingat ka sa galaw mo, janitor. Nakangiti pa rin ito kahit anong sinasabi niya. Habang pauwi si Rico, kanina pa nagsisermon ng kaibigan niyang si Celine. Ikaw naman kasi, bakit mo pa sinagot-sagot si Dragona? Kita mo na pinatalsik ka agad? Napailing-iling ito. Paano na? Hayaan mo't baka mapakiusapan ko pa si Ma'am Dragona bukas kahit pa masermonan lang ako't masigawan. Kanina ka pa salita ng salita? Ayaw mo kong pagsalitain, Celine. Natawa si Rico. Okay na, kaya tama na, wag ka na ma-stress pa. Kasi naman itong si Lucaret na boss natin, kahit papaano may puso din pala. Hindi pa ako regular pero hindi niya ako inalis sa trabaho. Pasensya ka na kanina, napagsalitaan ka din niya. Nahihiya si Rico sa kanyang kaibigan. Para kay ano pat naging mag-BFF tayo. Ang problema mo, problema ko na rin, Rico. Simula elementarya magkasangga na tayong dalawa kaya hindi ka dapat nahihiya sa akin. Pasensya ka na kasi hindi kita naipagtanggol kay Dragona. Kasi naman hindi tumatanggap ng paliwanag at opinyon ng boss natin. Malaki ang galit ni Ma'am Alice sa mundo. Napapalatak si Celine. Kasi naman may bali-balitang pihikan sa lalaki si Dragona at takot sa kanya ang mga lalaki kaya wala pang jowa hanggang ngayon. Sino ba naman kasing magtatangka sa taong ganun ng ugali? Kahit ako naman, sa iba na lang ako manliligaw. May malambot na side din ng taong akala natin, matigas ang puso't walang pakialam sa iba. Minsan, sila pang mas may care kaysa sa iba na mukha ngang maamo, may ugali naman na traidor. Sa bagay may point ka naman, kaya lang sama talaga ng ugali ni Dragona. Walang kumakalaban sa kanya, kaya naman ingat ka kasi mukhang ikaw ang paboritong kakainisan ni Dragona simula sa araw na to. Kaya kong tiisin yun, kaysa naman makipagsapalaran na naman sa ibang trabaho. Nagkibit balikat na lamang si Celine bago ito lumihis ng daan. Magkalapit lang ang lugar nila, ngunit village kasi si Celine habang siya naman squatter area. Nandito na ako, Nay. Ang anak ko, kamusta ang unang araw mo? May tinira akong merienda, kumain ka na. Ang ayos po ng araw ko, sobrang bait ng amo namin. Pagsisinungaling ni Rico sa kanyang inay. Si tatay po, nandyan na ba? Nag-extra na ng trabaho para naman daw. Hindi niya na pinatapos ang kanyang inay sa sinasabi nito. Kahit naman napakakulit ni tatay, sinabi ko na nga po ako ng bahala. Makulit kasi si tatay eh. Sabat ng bunso nilang babae. Kahit pa, sana naman pinigilan na ninyo. Kapag may nangyari pa kay tatay, mas malaking problema pa eh. Kuya, si tatay naman na makulit. Huwag ka sa aming magalit. Sana nga kasi, pinaliwanagan ninyo si tatay na hindi na dapat siya nagtatrabaho kasi matanda na sila ni nanay.
Ako na ang bahala. Hayaan mo't pagsasabihan ko ang tatay mo. Napabuntong hininga na lamang si Rico. Bumangon ka na dyan, may trabahong nag-aantay iha. Napamulat si Alice nang marinig ang boses ng kanyang yaya. Napangiti siya bago yumakap dito. Yeah, I'm so tired. Wala ako sa mood na pumasok today. Nakakainit lang naman ang ulo ang mga tao sa kumpanya. Lalo na kahapon, may isang janitor na nakapagpakulo ng matindi sa dugo ko. Naalala na naman ni Alice si Rico. Oh, ay dinawalan na naman ng trabaho. May isang tao ka na naman na inalisan ng pagkakataon na makatulong sa... Hindi na pinatapos ni Alice ang kanyang yaya. Yeah, sinunod ko naman po yung payo mo sa akin. Hindi ko naman siya inalis. Hindi ko lang siya ni-regular. Kailangan niyang patunayan na dapat ko siyang gawing regular. Hindi mo tinanggal? Paano nangyari na hindi ka nag-alis kahit nagalit ka? Kilala kita, Alice. Kaya mong magtanggal ng hindi pinag-iisipan ng mabuti. Wala kang pakailam kahit pa maglumuhod sa iyo once na talagang inayawan mo. Napabuntong hininga si Alice bago sumagot. Kasi naman po, sinabi niya na siya na lang ang inaasahan ng kanyang pamilya. Then naalala kita, sinabi mong malapit ang loob mo sa mga taong mapagmahal at talaga namang inuuna ang pamilya imbis na ang sarili nila. Kaya naman hindi ko na siya nagawang alisin. Naalala mo pa pala ang sinabi ko? Mabuti naman pala't kahit papaano may puso ka. Akala ko kasi puro pagsusungit na lang ang alam mo. Akala ko tuluyan kang nawalan ng pakialam sa ibang tao. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Alam kong wala kang tiwala sa iba, pero wag mo pa rin kalimutan na maging mabuti sa kapwa mo. Nasa dugo ko ng pagiging masungit at magagalitin. Kapag pinakita ko mabait ako, magiging abusado't kayan-kayanan lang nila ako. Balang araw, mahanap mo rin ang tamang tao na makakapagpabago sa iyo. Isang bilyonaryo ang ibibigay ni Lord sa akin, yaya. Tiwala lang. Sa ngayon, mag-focus na lang ako sa company dahil ayoko ma-disappoint sila mom and dad. Ayaw lang nila na pabayaan mo ang trabaho na ikaw rin naman ang makikinabang, Alice. Hindi ka nakikipag-date sa inirereto nila, kaya asahan nilang sa trabaho ka nag-focus. Ngunit ang magulang, tagagabay sila. Ikaw pa rin ang magdedesisyon sa buhay mo. Sana naman, wag maging rebelde, Alice. Bilin pa ng kanyang yaya. Sige na, mag-shower na't bumaba ka na pagkatapos mo para makapag-almusal na. Tumango na lamang si Alice bago sinunod ang yaya na nagbabantay sa kanya. Bata pa lang inaalagaan na siya nito. Sa ngayon, silang dalawa na lamang ang nasa Pinas dahil ang magulang niya ay nag-stay na sa Germany. Bumibisita na lamang ang mga ito once a month upang pilitin siyang sumama na, pero palagi niyang tinatanggihan dahil ayaw niyang maiwan ng kanyang yaya. Naging pamilya na nila ang yaya niya, kaya naman ito na ang pangalawang ina niya. Binilisan lang ni Alice ang kilos niya upang makasabay kumain ng kanyang yaya. Hindi na rin siya nagtagal pa dahil kailangan na niyang pumasok. May meeting kasi siya ngayong araw. Pagpasok niya sa company, agad niyang nasulyapan si Rico. Napairap siya bago ito nilagpasan, ngunit bago magsara ang elevator, agad siya nitong binati. Good morning po, ma'am. May ngiti ito sa labi. Kapag ikaw nakikita ko, walang maganda sa umaga ko. Masungit niyang sagot bago nagsara ang elevator. Napailing si Rico pagsara ng elevator. Kaya tinatawag na dragonesa Natawa pa siya. Palaging may regla. Umagang-umaga nagsusungit. Hoy, napalingon siya kay Celine na bigla na lamang siyang tinawag. Bakit na naman? Nakangiting tanong niya. Ikaw, napakalakas talaga ng loob mong harapin si Dragona. Iwasan mo na lang ang boss nating iyon para hindi ka pag-initan at makalimutan niya na ang atraso mo. Kapag patuloy kang nagpakita at lumapit sa kanya, mapapahiya ka lang kasi isnabera ang babaeng yun. Celine, sanay na ako sa mga ugaling ganun. Si Rico yata to. Hindi mo ba ako kilala? Alam mong matyaga ako sa trabaho. Hindi niya ako mapapaalis sa pagsusungit. Pwera na lang kapag tinanggal talaga ako. No choice ako pag yun ang nangyari. Gusto ko lang naman kasi na maging ayos na kami dahil trabahador niya ako dito. Kailangan ayos ako sa amo natin para may chance na maregular na ako. Natatawang paliwanag ni Rico. Balik ka na sa trabaho mo at baka mapagalitan ka pag nakita ka ni ma'am na nakikipagchismisan sa janitor. Umiba ang ekspresyon ni Celine sa kanyang sinabi. Rico, wag mo minamaliit ang trabaho mo kasi marangal ang trabaho mo. Proud ako sa'yo, Rico, alam mo yan. Siyempre, best friend kita Proud din ako sa'yo, Celine, sa mga tulong mo at sa pag-stay mo sa pagkakaibigan natin kahit pa hindi mo ko tulad na nakapagtapos na tumasenso. Ko, eto pa din.
Tapos ikaw, yan ka na, ang taas mo na. Ibinababa mo kasi yung sarili mo. Pantay lang naman ang tingin ko sa ating dalawa, Rico. Ikaw lang itong matigas ang ulot pasaway na palaging nilalang ang trabaho mo. Napailing ito. Sige na, balik na ako sa work. Mamaya sabay tayong umuwi. Sa labas na tayong mag-dinner. Celine, wala pa akong budget, pasensya na. Pangalawang araw ko pa lang kasi sa trabaho. Tinitipid ko yung pamasahe ko eh. Sino ba nagsabing libre mo? Libre ko, Rico. Hindi. Ayoko. Dapat ako ang maglilibre dahil babae ka. At isa pa, palagi ka na lang nanilibre. E di sa sahod mo, ikaw naman. Ako na muna ngayon. Hayaan mo na akong gawin ito, Rico. Sa akin ka pa ba mahihiya? Kaibigan mo ko. Napabuntong hininga si Rico. Matigas ang ulo ni Celine at hindi ito titigil. Oo na, sige na. Suko niya bago bumalik na sa ginagawa. Masayang iniwan na muna siya ni Celine. Natapos niya na ang sa bandang elevator, kaya naman nag-iba na siya ng lilinisin. Napasulyap lang siya sa lalaking agaw pansin dahil sa gwapo na ito at hindi maitatagong mayaman. Gwapo rin naman ako eh. Bulong pa ni Rico bago nagpatuloy sa pagmamap. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Sige, sabihin mo pumasok. Utos niya bago inilapag ang hawak niyang cellphone. Inaasahan niya na ang pagdating ni Jericho. Sinabi na ito sa kanya ng kanyang mami na may inirereto na naman sa kanya. Desidido na ang ama niya na mapakasalan niya si Jericho. Ngunit nakipagtalo na siya sa bagay na yun. Kahit pa nakipagtalo siya, si Jericho daw ang masigasig na umuwi sa Pinas upang magsimulang kuhanin ang loob niya na hindi naman mangyayari. Rico, nalinisan mo na ba yung opisina ni Dragonesa? Saglitin mo lang nalinisin, ayaw nang madumi nun. Oo nga eh, pero kasi may kausap yata. Kaya hindi pa ako nakakapunta. Subukan kong itanong sa sekretarya niya kung magpapalinis ba. Sagot ni Rico bago tinungo ang opisina ni Alice. Nakita niya ang sekretary nito na nakikipagchismisan sa kapwa nito employee at mukhang nagrarant na naman tungkol kay Alice. Hello mga girls, pwede bang makaistorbo? Napakamot pa siya sa batok kasi itatanong ko lang sana. Napabaling siya sa sekretarya ni Alice. Pwede ko bang linisin ang office ni Ma'am Alice? Sige, linisin mo na hanggat wala pa si Ma'am Alice at si Sir Jericho. Nag-coffee muna sila, dalian mo lang. Utos nito na tinanguan niya. Agad siyang pumasok sa opisina. Nakita niyang magulong table ni Alice, kaya naman inayos niya ito. Ilang minuto ding tumagal ang paglilinis niya bago siya lumabas na at lumipat sa ibang area. Hindi ka pa magla-lunch, Rico? Celine, ikaw pala. Ngumiti siya bago sumagot. Ikaw ba, may baon ka ba? Sabay na tayong mananghalian. Wala eh, bibili pa lang ako. Wait mo ko tapos sabay tayo. Huwag ka nang bumili, dinagdagan ko yung pananghalian ko. Sumabay ka na sa akin. Baka naman magkulang yung lunch mo. Ayoko naman na. Pinutol niya na si Celine. Eto na lang magagawa ko para bumawi sa mga tulong mo. Tatanggihan mo pa? Hindi naman sa ayoko, Rico. Sige na. Sigurado ka bang ayos lang? Matakaw ako eh. Natawa pa si Celine. Gusto mo subuan pa kita eh. Natawa din si Rico sa pakikipagbiruan niya sa kanyang kaibigan. Sabay na sana silang magtutungo sa eating area nang biglang may lumapit sa kanyang dalawang lalaki. Pinapatawag ka ni boss. Sinong boss? Sandali, bakit naman may pabitbit pa na parang uhulihin niyo itong si Rico? Empleyado siya sa kumpanyang ito kaya magsiayos kayong dalawa sa asta niyo. Galit na dinuro ni Celine ang dalawa ngunit inawat ito ni Rico. Hayaan mong kausapin ko sila at aalamin ko kung bakit at para saan ito. Ngumiti siya kay Celine. Hintayin mo na lang ako dito, pwede ba? Tumango naman si Celine sa kanya. Sumunod siya sa dalawang lalaki patungo sa opisina ni Alice. Nandito na pala eh. Napasulyap siya sa lalaking kanina lang, pinag-aagawan ng mga babae. Bakit po sir? Tungkol po ba saan ang pagpapatawag mo sa akin? Magalang niyang tanong. Ilabas mo yung relo kong Rolex. Mahal pa yun sa buhay mo. Kaya ilabas mo bago pa ako mawalan ng pasensya. Wala po kong kinukuha, sir. Ikaw ang naglinis dito. Yun ang sabi ng sekretarya ni Alice. Ako nga po, pero hindi ako yun nanguha. Wala po kong kinukuha, sir. Nakatahimik lamang si Alice. Walang CCTV sa opisina nito dahil privacy yun ni Alice kaya hindi makikita kung sino ang kumuha. Pero ikaw lang ang huling pumasok dito kaya ikaw lang ang maaaring manguha. Tumigil ka na, Jericho. Saway ni Alice. It's just a Rolex. At isa pa, wala kang katibayan na si Rico ngayon nanguha.
Hindi ka pwedeng mag-name drop o magbintang ng walang ebidensya. Malakas kutob kung siya ang... Sa tingin ko, ito po yung hinahanap mo, sir. Naglinis po kasi ako at nakita kong nakatiwangwang kaya tinabi ko po muna sa drawer ni Ma'am Alice. Ngumiti si Rico kahit na nakakainsulto ang sinabi ni Jericho sa kanya. Lumabas ka na muna, Rico. Utos ni Alice sa kanya na agad naman niyang sinunod. Nakaka-disappoint ang araw na ito para kay Rico dahil sa hinusgahan agad siya base sa estado niya. Nalulungkot lang siya na marami pa rin talagang mayayaman na humuhusga agad. Hindi mo dapat pinagbintangan si Rico. Nakataas ang kilay ni Alice habang pinagsasabihan si Jericho. Why? Paano hindi ko pagbibintangan ng hampas lupang janitor na yun? Halata namang uhaw sa pera. Rolex yon, Alice. Alam mo ang presyo ng relo ko. Kahit magtrabaho pa siya araw at gabi, hindi niya mababayaran ng relo ko. Mayaman at edukadong tao ka nga. Pero daig mo pa yung walang pinag-aralan sa asta mo. Pinakita mo lang sa akin na hindi ka nararapat sa akin. Alam mo kung anong ayaw ko sa isang tao? Lumapit siya kay Jericho at bumulong sa tenga nito. Masama pa yung ugali kesa sa akin. Janitor si Rico, pero mas lamang naman siya sa'yo pagdating sa kagandahang asal, Jericho. So pinagtatanggol mo ang janitor mo? Natawa si Jericho. Alice, huwag kang bulag. Mas lamang ako sa janitor na yun. Sa yaman, sa itsura, at sa lahat ng bagay. Pakitang tao lang yun para mapasama ko. Baka nga kinukuha lang nun yung loob mo para yumaman din siya. Sugar mommy lang ang labas mo. Isang malakas na sampal ang iginawad niya kay Jericho. How dare you to talk me like that? Damn you, Jericho. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako't sabihin sa akin kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Aalis na muna ako. Mukhang mainit ang ulo mo. Let's talk later. Bye, Alice. Nailing na tumalikod si Jericho sa kanya. Hindi. This is the last time na mag-uusap tayong dalawa. Wala akong pakialam sa purpose mo at akong nagsasabi sa'yo na wala kang mapapala sa akin. Hindi mo makukuha yung loob ko, Jericho. Madiing wika ni Alice bago na pangisi. Tignan lang natin, Alice. Kaya kong kuhanin ang loob mo. Kaya ako ang lalaking pakakasalan mo at pangalan ko ang isisigaw mo. Tuluyan na itong lumabas. Napailing na lamang si Alice bago tinawag ang kanyang sekretarya. Pumasok ka rito. Ma'am, si Rico. Bumalik na po sa trabaho. Tumango siya bago na upo na. Ngunit hindi siya mapakali dahil nasa utak pa rin niya ang sinabi nito patungkol sa kanilang mayayaman. Hindi na nakatiis si Alice, lumabas na siya ng opisina. Gulat na nakatingin sa kanya ang kanyang sekretarya. Dumito ka lang, may pupuntahan lang ako. Biling niya bago nagmadaling lumakad. Masamang tinitigan niya ang ibang mga employee dahil sa tingin ng mga ito. Anong chismis patungkol sa akin? Ngayon lang ba ninyo ako nakitang lumabas? Ichichismis ninyo na lumabas na si Dragonesa? Natawa si Alice. Well, I don't care. Call me whatever you want. Ma'am? Agad siyang napalingon nang marinig ang boses ni Rico. Sakto, nandito ka naman pala. I'm looking for you. Bakit po? Hinahanap mo lang pala ako? Sinermonan mo pa yung mga nagtatrabaho? Nahihiling na sabi ni Rico na ikinaawang ng labi ni Alice. Alam ko naman na ako yung pinag-uusapan nila Kasi naman ma'am, hindi ka man lang umiti. Palagi ka na lang nakasimangot at galit. Subukan mo kayang maging mahinahon minsan ma'am. Inutusan mo pa ako. Inirapan niya ito. Mag-lunch tayo sa labas, tara. Po? Sabi ko kain tayo. And don't worry, libre ko. Napalingali nga si Alice sa iba pang employee na nakatingin sa kanila at gulat ang mga ito. Hindi makapaniwala si Rico na sinama siya ni Alice na mag-lunch sa labas at talagang libre pa nito. Iniisip niyang dahil sa nangyari kanina kaya nais siya nitong ilibre. Mag-order ka lang kahit ano. Don't worry about the price. Enjoy the food. Bakit mo ginagawa ito, ma'am? Just Alice. Since wala naman sa opisina, you can call me Alice. Dalian mo habang may pasensya pa ako, Rico. Ayokong tanong ng tanong. Hindi ko ba pwedeng malaman kung bakit? Seryoso niyang tanong. Tumitig si Alice sa kanya. Well, gusto ko lang bumawi sa ginawa ni Jericho. Di ka na dapat niya ininsulto. Hindi ikaw ang dapat na gumawa nito, mama. Si Sir Jericho po yung dapat na humingi ng pasensya sa akin. Totoong masama ang loob ko dahil sa ininsulto niya ako. Pero kung sinabi niya na isa akong hamak na janitor, hindi po mahalaga sa akin yun dahil totoong janitor naman ako.
Tumayo na si Rico at iniwan si Alice sa loob ng mamahaling kainan. Hey, Rico, come back here. Rico, ano ba? Diretso lang sa paglakad si Rico at hindi pinapansin ang tawag ni Alice. Rico! Nilingon niya ito nang nasa labas na sila. Ma'am, hindi mo kailangang makipagplastikan sa akin at hindi mo kailangan gawin to. Si Sir Jericho ang dapat na humingi ng pasensya. Muli niyang paliwanag. Sinasagad mo talagang pasensya ko, no? Gusto mo ba talaga na pinapagalitan at pinag-iinitan kita? Inis na tanong ni Alice. Sige ma'am, kung yan ang trip mo'y ayos lang. Maganda ka kahit galit ka. Pero mas maganda ka kung nakangiti ka po. Natatawang sagot ni Rico. At saka ma'am, hindi ako sanay kumain sa mahal na kainan. Sayang po yung pera kung libo yung babayaran mo sa lunch lang. Mas gusto ko pang kumain sa karinderya o kaya sa tuhog-tuhog. Masarap din naman doon pero mura nga lang. Napakunot ang noo ni Alice. What is tuhog-tuhog? Oo nga pala, mayaman ka. Laki sa yaman kaya hindi kumakain ng street foods. Well, if you want, pwede naman akong kumain nun. Hindi ko nga alam so dapat ipaalam mo sa akin. Sure ka ma'am na ayos lang na kumain ka nun? Yeah, and please Rico, tawagin mo na lang akong Alice kung tayo lang naman dalawang nag-uusap. Sundin mo ko kung ayaw mong paginitan kita. Pananakot sa kanya ni Alice. Sige Alice, natatawang sagot niya. Ibig bang sabihin Alice, ikaw na ang alila pag nasa labas tayo? Pagbibiro pa ni Rico. What do you mean by alila? Ikaw na pasaway ka, namimihasa ka na naman. Natawa si Rico. Joke lang, natutuwa lang ako na pag ganito, parang kapantay lang kita Alice Dragonesa. Dragonesa? Sabi na nga ba't iyan ang tawag niyo sa akin? Mag-smile ka kasi para maiba ang tingin nila. Bakit naman kita susundin? Ako ang boss kaya ako pa rin ang masusunod. Masungit nitong sagot. Walang bawian, wala kang power pag tayo magkasama at pag nasa labas ka. Kaya naman sumunod ka Alice Dragonesa. Inambahan siya ni Alice na tinawanan niya lang. Nakita ko kayo ni Ma'am Alice na lumabas. Sabi kumain daw kayo sa labas at nilibre ka niya. Totoo ba Rico? Ito ang bungad na tanong ni Celine nang makita niya itong hinihintay siya sa labas ng building. Napangiti muna siya bago sumagot. Yan agad ang itatanong mo? Hindi mo man lang ba itatanong kung kamusta ang araw ko? Nakangiti pa rin si Rico. Itatanong ko naman dapat yun. Kaya lang nalaman kong lumabas kayo ni Ma'am Alice. Ngayon lang nangyari ang bagay na yun Rico. Kaya naman hot topic sa lahat ng employee ang pag-alis nyo. Sobrang big deal ba talaga para sa kanila ang kinikilos at ginagawa ni Alice? Boss natin siya Rico kaya oo. Sobrang big deal nun sa lahat. Lalo na't wala namang kasundo si Ma'am Alice sa kumpanya. Hindi siya pala kausap o palabati. Never rin niyang ginawa ang paglilibre sa mga employee niya. At higit sa lahat, hindi siya mabait dahil pagsigaw lang at pagmamaldita ang alam niya. Ito ang mahabang paliwanag ni Celine sa kanya. Hindi naman kasi porket ganun ang nakita ninyo sa isang tao, yun ang ugali niya. Minsan, subukan din nating alamin ang rason kung bakit ganun siya. Para sa akin, ayos naman siya. Kinulang lang talaga sa pangaral. Natawa pa si Rico. Pinakain ko nga si Dragonesa ng tuhog-tuhog, hindi nakaarte. Kailangan lang niyang maranasan ng ibang mga bagay. Dagdag pa ni Rico bago sinulyapan si Celine na nakasimangot lang. Naalala niya na dapat nga pala sabay silang magla-lunch sa labas. Kaya pala naiirita ito ngayon. Inakbayan niya si Celine bago pinatawa. Tampo ka naman agad. Sorry na sa bigla kong pag-alis. Bawi ako pag free time ko. Hindi nga pala ako nakasabay mag-lunch sa'yo. Sorry na talaga Celine. Kinalilimutan mo na ako Rico porket nagiging malapit na kayo ni Ma'am Alice. Nagtatampong sabi pa ni Celine. Hindi naman kami close pa. Pinapaamo ko nga para maging mabait na sa lahat eh. Ikaw naman nagtatampo ka agad. Kaibigan kita at sobrang thankful ako na naging kaibigan kita Celine. Para hindi ka na magtampo, ihahatid na kita sa bahay ninyo ngayong gabi. Bigla na lamang may sumilay ng ngiti sa labi ni Celine. Talaga? Sige, hindi na ako magtatampo. Napangiti naman si Rico bago siya pumara ng jeep. Nakita ni Alice, nakausap ni Rico si Celine. Sabay na sumakay sa jeep ang dalawa, kaya naman napataas ang kanyang kilay. Hindi niya inaasahan na malapit pala ang dalawa. Ma'am, hindi pa po kayo uuwi? Tanong ng kanyang driver na kanina pa naghihintay. Ihatid mo na ako Manong. Walang emosyong sagot ni Alice. Nakauwi naman agad siya sa bahay. Sinalubong siya ng kanyang yaya at ipinagmalaki nito ang dinner na hinanda nito.
Mukhang hindi ka na nagrereklamo tungkol sa janitor na nitong nakaraang araw lang halos isumpa mo. Si Rico? Napatitig siya sa kanyang yaya. Naiinis pa rin ako sa kanya pero hindi na malala. Mukhang nagiging ayos kayo Kapag kasama ko siya, lalo na kapag kaming dalawa lang, for the first time, naramdaman kong ordinaryong tao lang ako. Hindi niya rin ako hinuhusgahan, hindi tulad ng mga plastic na nakapaligid sa akin. Dumagdag pa si Jericho na pinipilit na naman ni Daddy sa akin. Napabuntong hininga si Alice. Hindi pa natatapos sa pagkain si Alice nang biglang magring ang kanyang cellphone kaya kinailangan niyang iwan ang pagkain niya at sagutin ang tawag. Ang ama kasi niyang tumatawag at hindi niya ito maaaring hindi sagutin. Hello? Sa bahay ka na ba? Imbis na bumati, ito agad ang naging tanong ng kanyang ama. Yes, why? Nabalitaan kong pinaalis mo si Jericho kanina. May mga sinabi ka rin about sa kanya just because napagbintangan niya ang isang janitor. Dad, ibang napagbintangan sa pinagbintangan talaga. Sinabi ba ni Jericho na aksidentally niyang napagbintangan si... Pinutol na nito ang kanyang sinasabi. It doesn't matter, never mind. Next time, don't do that. Just talk to him nicely, anak. Mabait naman si Jericho. Sadyang ayaw lang niya na pinapakailaman na ng gamit niya. Anyway, pinapunta ko si Jericho sa bahay mo ngayon. Dad! Hindi na mapigilan ni Alice ang inis niya. Pinagtataasan mo ba ako ng boses, iha? Yes, dahil sobra ka na, Dad. Sobra na kayo sa pagdikta sa kung sino ang dapat kong i-date. Kahit wala pa naman akong plano sa ngayon. Naging mabait naman ako sa Jericho na yun, but I don't like his attitude. Employee ko si Rico and I have the right na ipagtanggol siya sa mga taong mapang-insulto. If you think I was wrong, wala na po akong pakialam at wala ding mapapala si Jericho kahit paanong panunuyo ang gawin niya. Pangangatwira ni Alice. Alice, galit na ang kanyang ama. This is for your own good, anak. Si Jericho marami na siyang alam about business at mataas din ang antas ng edukasyon na tinapos niya. Kalimutan mo na yung naging asal niya. Lahat naman tayo may kamaliang nagagawa pero hindi yun dahilan para masabi mong masamang tao si Jericho. Subukan mo lang, anak. Wala namang masama sa pakikipag-date. Ikilalanin niyo naman ang isa't isa. Kaya ano bang masama sa panunuyo ni Jericho? Walang masama pero ayoko sa lalaking yun. Napakatigas ng ulo mong bata ka. Yeah, I know. Don't call me again, Dad, kung si Jericho lang naman ang magiging topic natin. I miss you and I love you. See you soon. Magalang na paalam niya sa kanyang ama bago ibinaba ang tawag. Nawala na ng gana si Alice kaya naman nakiusap na siya sa kanyang yaya na magpapahinga na siya. Hindi na naman natuloy ang pagpunta ni Jericho dahil sinabihan niya din ito na hindi siya lalabas kahit magpunta ito. Kinabukasan ay wala siya sa mood kaya lahat ng makikita niyang nagdadaldalan lang at nakatanga umagang-umaga na sisigawan niya. Sabihin mo na kapag may nakita pa ako nagchichismisan bukas, tanggal na agad. Bili ni Alice sa kanyang sekretary. Ikaw din kasama ka, kaya umayos kayo sa trabaho. Malinaw ba? Opo, ma'am. Natatakot nitong sagot bago lumabas sa kanyang opisina. Napahilot si Alice sa kanyang sentido. Naiinis pa rin siya dahil nagtalo sila ng kanyang ama dahil lang kay Jericho. Lunchtime na, kaya nag-aayos na si Rico para makapagtanghalian na siya. Ngunit napahinto siya nang may marinig siyang usap-usapan tungkol kay Alice. Grabe naman kasungitan ni ma'am ngayon, no? Parang lalamon kong tumingin. Nasigawan nga din kamit na pagbantaan. Sabi pa nung sekretarya niya, nagbilin daw si ma'am na kapag bukas, inabutan niya tayo nagchichismisan, tanggal na daw agad. At tsaka anong oras na? Ayaw daw kumain ni Dragona. Ayaw lumabas ng lungga. Ano kayang problema niya? Napabuntong hininga si Rico sa narinig niya. Nilapitan niya ang dalawa at pasimpleng sinabihan. Tama naman siya na sabihin kapag inabutan kayong ganyan tanggal na kayo. Sana, unawain pa natin si Ma'am Alice kasi tao lang din siya. Imbis na buhay niya ang pag-usapan, bakit hindi na lang tayo mag-focus sa mga trabaho natin? Nakangiting sabi ni Rico. Nagulat naman ang dalawa at agad na natakot. Di ko naman kayo balak na isumbong, kaya wag na kayo matakot. Sana wag na lang mauulit ito, mga pretty lady. Iniwan na niya ang dalawa at nagtungo sa opisina ni Alice. Wala ang sekretarya nito, kaya naman agad siyang kumatok. Sabi ko walang istorbo. Hindi mo ba sinunod ang bilin? Bumubuelo na itong sumigaw nang bigla siyang pumasok na may dalang ngiti. Dala rin pala ni Rico ang lunchbox niya na nanay pa mismo niyang naghanda.
Pinadamihan na niya dahil isasabay sana niya si Celine, ngunit mukhang mas kailangan ni Alice. What are you doing here, Rico? Mataray nitong tanong. Yan ka na naman sa pagiging dragonesa mo. Sabi ko naman sa'yo mag-smile ka kahit bahagya lang. Huwag mo nga akong sermonan. Ngunit hindi siya nagpatinag. Binaba ni Rico ang lunchbox niya at inayos ito sa table ni Alice. Habang nag-aayos, nagsasalita siya. Narinig kong ayaw mong lumabas para kumain. Naisip kong baka may mabigat kang problema kaya ganito na naman ang mood mo ngayong araw. Mahirap talagang umitit maging good mood kapag may mga isipin. Pero sana, huwag mong pinababayaan ang sarili mo. Huwag kang magpapalipas ng gutom kahit na may mabigat kang problema. Nakatitig lang si Alice sa kanya. Pwede kitang tawaging Alice dahil tayo lang naman dalawa, di ba? Tumango naman ito. Pero tingin mo ba, mauuto mo ko sa ganyan mo, Rico? Pagak itong tumawa. Hindi naman kita inuuto. Gusto mo bang subuan pa kita? Kinindatan niya si Alice. Eto na, open your mouth na po. Nag-iinarte pa ito nung una, pero ngumanga naman ito't kinain ng pagkain na sinusubo niya. Masarap yan dahil luto ni nanay, pero mas masarap pa rin ako, luto ko. Bigla na lamang natawa si Alice. Ito ang unang beses na makita niyang tumawa ang dalaga, kaya naman sumaya na rin ang puso ni Rico. Mukhang ang dragon na pinapaamo niya, may improvement na. Masarap pala magluto ang nanay mo? Oo naman, pero masarap din ako magluto. Gusto mo bang dalhan na lang kita palagi? Kailangan mo kasing kumain ng gulay, pampatibay ng katawan at maraming bitamina. Napangiti si Alice, ngunit agad rin niya itong inalis. Lumalaki naman ulo ko sa papuri mo. Oo na, masarap luto ni nanay mo at siya lang ang nagustuhan ko. Gusto ko sana siyang magluto para sa birthday ko. Talaga ba? Oo naman, sasabihin ko, matutuwa si nanay. Kaya lang, marami ba yung iluluto? Mga ilang putahe lang naman since ayoko masyadong maraming tao sa birthday ko. Wala ka sigurong mga kaibigan, no? Wala nga. Bakit kailangan ko pa ba ng kaibigan para makapag-birthday ako? Napailing si Rico sa kanyang sinasabi. Ibang klase ka talaga. Pero sige, hayaan mo't sasabihin ko kay nanay. Tiyak na hindi siya tatanggi. Tumango siya bago hinayaan si Rico na magligpit ng kanilang kinain. Nabusog si Alice at talagang nasarapan siya sa luto ng nanay ni Rico. Masarap ang luto ng kanyang yaya, pero ngayon na lang di siya nakatikim ng gulay. Kinukuha niya ang nanay ni Rico upang maging katuwang ng kanyang yaya. Ngayon, makukontento na ako kasi kumain ng spoiled na bata. Natatawa nitong sabi. Hindi ako spoiled. Depensa ni Alice. Bakit ba inaalala mo ko? Sana kumain ka na lang kasama si Celine. Si Celine? Oo, kaibigan ko siya. At ang totoo dapat nga sabay kami. Pero kasi hindi naman kita matiis. Bigla na lamang lumakas ang kabog ng dibdib ni Alice dahil sa sinabi ni Rico. Alam ko kasi paninindigan mo yung hindi mo pagkain kaya nagdesisyon akong puntahan ka. Ngayong ayos ka naman at busog ka na. Pwede na akong bumalik sa trabaho. Nagpaalam na ito. Akmang lalabas ito nang magsalita pa siya. Sandali lang, Rico. Salamat sa food. Talaga namang busog ako. Nga pala, regular ka na. Talaga? Salamat pala kung ganun, nakakatuwa naman. Pero gusto ko lang linawin na hindi kita kinakausap ng ganito dahil iyon ang habol ko. Wala akong intensyon na maging sip-sip. Kaya kung in-regular mo ko dahil gusto mo lang ay wag na. Pero kung dahil nakita mo yung sipag ko at determinasyon, tatanggapin ko yung offer mo. Lumabas na si Rico. Napangiti si Alice dahil ibang klase talaga ang binatang yun. Kalalabas pa lang ni Rico, biglang pasok naman ang kanyang sekretarya. Nagulat pa nga ito dahil nakita siyang nakangiti, kaya naman tinignan niya ito. Bakit, may problema ba? Walang emosyong tanong niya. Wala naman po, ma'am. Kumain ka na ba? Kung hindi pa, kumain ka na muna. Eto pera, bumili ka ng pagkain mo. Nakangiting inabot niya ang pera sa kanyang sekretarya. Gulat na gulat ito. Ma'am, ayaw mo ba? Minsan lang to kaya tanggapin mo na hanggat maganda ang mood ko. Agad naman itong tinanggap ng kanyang sekretarya. Lumabas na ito kaya naman napangiti ulit si Alice. Masaya siya, oo. Kitang-kita daw talaga ng sekretarya niya. At alam mo ba na galing sa opisina niya si Rico? Ito ang narinig ni Rico mula sa mga usapan ng empleyado. Natawa na lamang siya dahil iba yung iniisip ng mga ito kahit na nagiging maayos lang naman sila ni Alice.
Napasulyap siya kay Celine, ngunit hindi siya nito binati at nilampasan lamang, kaya naman napakunot ang kanyang noo at agad itong sinundan. Celine, may problema ba? Hindi siya nito nilingon at hindi rin sinagot. Hinawakan niya ito sa braso. Celine, bakit? Bakit bigla ka naging ganyan? May ginawa ba akong masama sa'yo? Wala. Basta wala lang ako sa mood today, Rico. Naiinis ako kaya kung ayaw mong pagbuntunan kita, bumalik ka na sa trabaho mo. Alam ni Rico na talagang naiinis si Celine. Ice cream tayo? Ayaw niya pa rito. Mamaya paglabas natin bago umuwi, mag-ice cream muna tayo. Alam ni Rico na ito ang makakapagpalis sa inis ni Celine. Tingin mo tatalab yan? Bakit, hindi ba? Sorry na kasi hindi na naman ako nakasabay sa lunch. Bawi ako ngayong gabi. Mag-ice cream na lang tayo tapos libre ko. Yan talaga yung panuhol mo sa akin, no? Pangalawang beses mo na akong hindi sinisipot sa lunch at palaging si Ma'am Alice ang inaatupag mo. Kalat na nga ang balitang ikaw ang tanging tao na kayang pasayahin si Dragonesa. Naiinis na inirapan siya ni Celine. Nakakatampo lang kasi ako na BFF mo. Pinagpalit mo sa spoiled na yun. Celine, inuunawa ko si Ma'am Alice. At isa pa, kaibigan pa rin naman kita. Hindi lang naman ako nakasabay, ganyan agad ang sinasabi mo. Napabuntong hininga siya. Huwag mong pansinin ang sinasabi ng ibang tao kasi mahilig talaga silang pag-usapan ng buhay ng iba. So, totoo nga na close na kayo? Masama ba, Celine? Imbis na sagot, tanong din ang binalik niya. Sa tingin ko, oo Rico, kasi naman may lalaking pumuporma sa kanya at bilyonaryo ang lalaking yun. Tingin mo hindi kanya kaiinisan? Kaya kanyang alisin dito dahil may pera siya. Si Jericho hindi mo siya mapapantayan. Sobrang na-disappoint si Rico kay Celine. Sino ba nagsabing pinapantayan ko si Jericho? Ikaw pa talaga na kaibigan ko ang nag-isip niyan? Ikaw pa mismo ang nagbaba sa akin? Kahit na dati-rati, ikaw ang palagi nagsasabing wag kong ibaba ang sarili ko. Bahagya siyang umiti. Babalik na ako sa trabaho. Rico, sorry. Hindi ko sinasadyang sabihin yun. Wala akong ibang ibig sabihin. Pasensya ka na. Nadala lang ako ng inis ko. Bumalik na tayo sa trabaho, Celine. Para mas maagang makatapos, kailangan ko na din kasing makauwi. Matamlay niyang sagot bago tinalikuran si Celine. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Rico. Hinarap niya si Celine. Sa mga oras na to, tama ka, Celine. Hindi na nga kita naiintindihan. Palabas na si Alice sa building nang makita niya si Rico na naghihintay ng masasakyan. Wala si Celine na palagi nitong kasabay, kaya naman na-curious siya kung anong dahilan at hindi sabay ang dalawa. Pauwi ka na? Agad itong napalingon sa kanya at napangiti pa. Oo, pero mukhang matatagalan kasi bihira yung dumadaan na pedicab. Sumabay ka na sa akin, ipapadaan na kita sa driver ko. Alok niya ngunit napansin niya na hindi gaanong masigla si Rico, hindi tulad kanina. May problema ka ba? Wala naman, pagod lang siguro. Kaya nga sumabay ka na sa amin. Hinawakan niya ang braso nito at hinila na pasakay ng kotse. Ayoko nang maarte, Rico, kaya sumakay ka na. Natawa na lamang si Rico bago ipinagbukas siya ng pinto. Napangiti naman si Alice bago sumakay. Manong, pakidaan sa bahay nila si Rico. Utos ni Alice sa kanyang personal driver. Nakakahiya naman kay Manong. Ayos lang, sir. Nakakatuwa nga na may kasabay si Ma'am ngayon. Naku, Rico na lang huwag, sir, kasi hindi naman po opisina ang trabaho ko, Manong. Janitor lang ho ako sa kumpanya ni Mama. Napatitig si Alice kay Rico. Alam kong nainsulto kita first day mo pero binabawi ko na. Hindi mo dapat ibinababa ang trabaho mo dahil marangal ang ganyang trabaho. Buti naman natuto ka na. Natawa si Rico. Kapag ganyan ka, natutuwa talaga ako. Nakakatuwa din naman palang hindi palaging galit. Nakangiting sagot niya. Nga pala, bakit hindi kayo sabay ni Celine? May kaunting tampuhan lang bilang magkaibigan pero magiging maayos din naman. Dumadaan talagang magkaibigan sa ganitong sitwasyon. Paliwanag nito na tinanguan na lamang niya. Nakarating na sila sa bahay nila Rico. Simple lang ang bahay ngunit malinis. Salamat sa paghatid. Nakalibre na ako sa pamasahe. Manong, ingat sa biyahe. Tsaka pakiingatan itong si Dragonesa. Hindi mo man lang kami aayain sa bahay mo? Masungit na tanong niya. Hindi pa nakakasagot si Rico. Bumaba na siya. Ngunit nakatapak siya ng putik kaya naman napangiwi siya. Kaya nga ayoko mag-aya
Kasi hindi naman simentado ang kalsada namin. Naputikan pa tuloy yung sandals mo. Mukhang mahal pa naman yan. Don't worry, mura lang to. Hindi naman masyadong mahal. Makakabili pa naman ako so don't worry about it. Pumasok na siya sa loob. Natigilan siya nang makita ang magulang ni Rico. Nay, si Ma'am Alice pala, boss ko. Pakilala ni Rico sa kanya. Alice na lang ho. Nakangiti niyang sabat. Hala, hindi pa ho ako nakakapaglinis ng bahay. Pasensya na, hindi ko naman kasi alam na may darating pa lang. Naupo si Alice sa matigas na upuan. No, it's fine po. The house is nice kahit po maliit. Nagkatinginan ng mag-ina. Oo iha, pasensya na. Gutom ka na ba? May merienda pang natira kanina. Hindi siya kumakain ng tira, Nay. Si Rico ang sumagot. No, I eat tira. It's fine po. I can eat tira-tira. Baka sumama pa tiyan mo. Baka hindi sanay sa mga pagkain na ganito, iha. Umuwi ka na nga. Bulong ni Rico. Bakit mo ko pinapaalis? Rico, wag mong ganyanin ang boss mo. Saway ng ina ni Rico kaya napangiti siya. Hindi ka pa ba uuwi? Gabi na, Alice. Para naman makapagpahinga ka na. Bakit ba gusto mo na akong umuwi? Nag-i-enjoy pa akong kausap nanay mo eh. Kasi naman si Manong may uuwian pa rin na pamilya. Huwag mo namang paghintayin ng matagal. May bukas pa naman. Bukas pwede kang magpunta ulit. Welcome ka dito anytime. Nakangiting sabi nito kaya hindi naman na siya nagmatigas pa. Pero bukas birthday ko na kaya kayo naman ang pupunta sa bahay. Gabi na siguro ako dahil may pasok pa ako. Si nanay mauuna na siya sa inyo. Pakipasundo na lang. Hindi ko na kasi hinahayaan si nanay na mag-commute mag-isa. Pakiusap ni Rico. Oo naman, ipapasundo ko si tita. Tita na tawag mo sa nanay ko? Close na agad kayo? Natatawang tanong ni Rico, tsaka niya inirapan. Sama ba? Hindi, wala naman akong sinabi. Napaka-sensitive mo naman, Dragonesa. Sige na, bukas na lang. Hindi ako pwedeng mag-absent. Kaya wag mo kong i-absent bukas dahil lang birthday mo, Alice. Susunod na lamang ako. Oo na, sinabi mo na eh. May magagawa pa ba ako kahit na gusto ko? Napairap siya bago lumabas na. Kasunod naman niya si Rico. Alice, pwede ko bang isama si Celine? Hindi agad siya nakasagot sa tanong ni Rico. Sige, kung yun ang gusto mo. Sumakay na siya sa kotse. Manong, umuwi na tayo. Utos niya sa driver. Kinabukasan ay hindi nag-asikaso si Alice para sa work dahil ngayong araw ay ang kanyang kaarawan. Hindi uuwi ang magulang niya. Ito na ang nakasanayan. Ang kanyang yaya lang naman ang palaging present sa kanyang kaarawan dahil ang uwi ng magulang niya hindi tumatapat sa kanyang birth month na ayos lang naman sa kanya dahil sanay na siya. Ngunit ngayong araw ay may iba na silang makakasama sa pag-celebrate ng kanyang kaarawan. Good morning, Yaya. Si tita po ba nandyan? Agad naman itong napangiti bago sumagot. Sobrang aga nga eh. Sabi ko magkape na muna kami pero ayun, nagsimula na magluto dahil ayaw daw niyang walang ginagawa. Ganun po ba? Sige po, puntahan ko lang, Yaya. Paalam niya bago pinuntahan sa kusina ang ina ni Rico. Good morning po. Bati niya rito. Sabi ni Yaya ay napakaaga niyo po, tita. Sana nagkapit almusal muna kayo. Iha, ikaw pala. Pasensya ka na sa akin. Nagulat ba kita? Sanay kasi ako maagang palagi. At nga pala may regalo ako. Happy birthday, Alice. Itong regalo ko pagpasensyahan mo na lang at mura lang ang bili ko dito. May inabot ito na agad naman niyang tinanggap. Huwag na po ninyong isipin. Masaya akong may regalo po kayo sa akin. Ano po ba ito? Scarf, iha. Baka lang magustuhan mo. Salamat po sa regalo. Magaan ang puso ni Alice dahil pansin niyang nababawasan na ang pagiging masungit niya at may nakikilala pa siyang ibang mga tao na worth it pagkatiwalaan. Habang abala ang dalawa sa pagluluto, nag-ayos na muna si Alice. Natigilan lang siya sa pag-ayos sa buhok nang may tumawag. Dahil ang kanyang mami ang tumatawag, agad niya itong sinagot bago tinuloy ang pag-aayos sa buhok niya. Happy birthday! Happy birthday, anak! Kamusta naman ang gising mo? Segunda ng kanyang ama. Salamat po. Maayos naman, Dad. May mga bisita din ako pero hindi naman madami. Wala naman akong ibang kaibigan. For sure, pupunta sa birthday mo si Jericho. I don't know. Hindi naman ako nagre-reply sa kanya. I'm busy kaya wala akong time mag-reply kay Jericho. Sinabi ko na, Daddy, sana wag na nating pagtalunan ito sa araw ng kaarawan ko. Napabuntong hininga naman ang kanyang ama.
Pinapunta ko siya so sana itrato mo siya ng maayos kahit na bilang kaibigan na lang muna anak. I won't force you pero sana irespeto mo siya at bigyan ng chance na patunayan ang sarili niya. Okay basta kapag wala talaga. Yeah, napakatigas talaga ng ulo mo, mana ka sa mami mo. Naiiling na sabi ng dad niya na hindi na lang niya sinagot. Kung pupunta man si Jericho, hayaan na lang niya ito tulad ng sinabi ng kanyang ama. Samantala si Rico naman, hinahanap si Celine ng break time na niya. Nakita niya itong busy, ngunit kahit na abala, siya na ang nag-first move upang magbati na sila. Pinapagod mo talaga sarili mo, no? Ano bang sabi ko pag break time na? Napasulyap ito sa kanya. Rico, ikaw pala. Bigla itong nahiya. Kalimutan mo na ang tampo ko, maayos na ako. Bati na tayo. Alam kong hindi mo sinasadya. Kilala kita Celine dahil kaibigan kita. Kaya naman kalimutan mo na yun at tumayo ka na dyan dahil magmemerienda tayo ng tuhog-tuhog. Nakangiting sabi niya rito. Talaga bang hindi ka nagalit? Inakbayan niya si Celine. Oo naman hindi na. Kaibigan kita kaya hindi kita kayang tiisin pag ganitong may hindi tayo pagkakaunawaan. Niyakap siya ni Celine. Salamat naman. Akala ko kasi galit ka na talaga sa akin at akala ko hindi mo na ako kakausapin. Kagabi pa nga ako umiiyak kakaisip kung tapos na ba talaga ang pagkakaibigan natin. Naluluhang sabi nito na tinawanan ni Rico. Tingin mo masisira ang pagkakaibigan natin dahil lang sa nasabi mo? Tampo lang ako pero mahal kita. Pinisil niya ang pisngi ni Celine. Mahal mo ko? Oo naman, mahal kita bilang kaibigan. Ikaw ang BFF ko simula elementarya. Maari ba kitang hindi pansinin? Ang malawak ng ngiti ni Celine ay nabawasan. Oo nga pala. Oo naman, BFF mo ko. BFF lang. Hindi na masyadong malinaw ang sinabi ni Celine. Hindi na niya ito tinanong pa dahil may sasabihin pa nga pala siya. Mamaya hindi na muna tayo uuwi Celine kasi birthday ni Alice. Nandun si nanay nagluluto ng handa niya. Kaya naman doon na tayo dediretso para lumapang. Kaya pala hindi siya pumasok. Nawala ang ngiti ni Celine. Baka mag-sharon ka pa sa handa Celine. Pabirong sabi pa ni Rico. Masarap pa naman ang luto ni nanay. Hindi na kumibo si Celine. Nakarating na si Rico at Celine sa mansyon nila Alice. Ngayon lang nila nakita na sobrang laki pala talaga ng bahay ng kanilang boss. Hindi maiwasan ni Rico mamangha. Nahihiya ako Rico. Bulong ni Celine bago humawak sa kanyang braso. Ayos lang, huwag kang mahiya. Imbitado naman tayo dito. Tsaka kaunti lang ang tao. Halos tayo-tayo lang talaga. Wala naman kasing kaibigan si Alice. Alam mo, pwede mo rin siyang makasundo. Sa tingin ko, hindi yun mangyayari Rico. Hindi ko gusto yung ugali niya. Tinitiis ko lang dahil boss natin siya. Palagay ko ganun din siya sa akin. So malabo na maging close din kami gaya ninyo. Hindi naman close pero sana maging komportable kayo sa isa't isa. Sana lahat ng employee niya maging komportable na sa kanya. Sinusubukan naman kasi ni Alice. Kaya lang, hindi talaga magiging madali. Ngumiti siya bago nagpatuloy sa paglalakad. Mukhang tapos na magluto si nanay. Bulong pa ni Rico. Pagdating nila sa sala, nakita agad nila si Alice na napakaganda sa suot nito. Kumikinang pa ang dress nito na talaga namang bagay na bagay sa masungit na dalaga. Nandito na pala kayo. Wika nito habang kay Celine nakatingin. Wala itong ngiting ibinigay. Kanina pa tapos sa mga niluluto. Sana nag-out ka ng maaga Rico. Pasensya na pero nandito naman ako. Inalis ni Rico ang kamay ni Celine sa braso niya dahil may kukuhanin siyang regalo para kay Alice. May nadaanan ako magagandang hair clip kaya namili ako ng talaga namang bagay sa'yo. Pasensya na kasi hindi ito branded at hindi rin mahal. Affordable lang talaga pero sana magustuhan mo pa rin. Agad itong kinuha ni Alice. Maganda, gusto ko to kaysa sa branded. Ngayon lang may nag-gift ng ganito sa akin. Akin na. Ilalagay ko sa buhok mo. Napaiwas ng tingin si Celine nang sulyapan niya ito. Sa kusina na po muna ako Ma'am Alice. Tutulungan ko si tita. Paalam ni Celine. Sige, enjoy the food. Happy birthday po. Salamat po ma'am. Umalis na si Celine. Sigurado ka bang ayos na nandito si Celine? Hindi ka ba nagagalit na nagsama ko ng ibang tao sa birthday mo? Tanong ni Rico nang maikabit niya ang hair clip. Sa kumpanya naman nagtatrabaho si Celine. So that's fine. Napangiti si Rico. Talagang nag-i-improve na yung ugali mo. Palagay ko hindi na kita matatawag na dragon. Alice, nandito ka lang. Natigilan si Jericho nang makita siya nito. Nandito ka pala.
I didn't know na invited pala ang janitor mo, Alice. Good eve, sir. Magalang na bati ni Rico. You can call him Rico since my name naman siya. Yeah, sorry. Nasanay kasi ako. Natawa pa ito. Sa nangyari pala, sana wala ka na ring sama ng loob. Mainit lang din ang ulo ko that day. Wala na po yun, sir. Alice, hinihintay ka na namin doon, tara na. Aya ni Jericho. What is that? Cheap ang hair clip na yan. Alisin na natin. Ibibili na lang kita ng branded. Nakuyom ni Rico ang kanyang kamao. Ngunit pinili na lang niyang ngumiti pa rin kahit na kanina pa niya naisuntukin si Jericho. I didn't know nakasalo pala natin ang mga taong iyon pati si Rico. Jericho, pwede ba? Tigilan mo naman ang pagiging mapanglait mo kahit ngayon lang. Kasi hindi ako magdadalawang isip na paalisin ka. Inis na sagot ni Alice. Kasalukuyang nasa sala sila dahil ito pala ang nais na ireklamo ni Jericho sa kanya. Bakit ba pinagtatanggol mo yung lalaking yun? Janitor siya. Hindi ka ba nandidiri, Alice? Napakataas natin kumpara sa kanila ng mga hampas lupa. Magkasunod na sampal ang isinagot niya kay Jericho. Out! Turo niya sa pinto palabas. Get out of my life. Wala ka nga asahan sa akin. Dahil ayoko sa gaya mo, Jericho. Ayoko mahawa ng pagiging matapobre mo. Madiing wika na sabi ni Alice. Grabe ka kung ipagtanggol mo yung lalaking yun. Bakit, Alice? Gusto mo na ba si Rico? Kita ko sa mata mong may nararamdaman ka sa kanya. The way you talk to him. The way you smile because of him. Para ako naiinsulto na mas gusto mo pa ang hampas lupa kesa sa isang bilyonaryo na kaya kang buhayin at kayang ibigay yung luho mo kahit hindi ka na magtrabaho. Tingin mo gusto kita? May sarili akong pera, tanga ka. Hindi ko kailangang umasa sa'yo, Jericho. Dahil high school pa lang ako, hindi na ako umaasa sa magulang ko. Lahat ng meron ako, pinaghirapan ko. I earned it. Hindi kayang tapatan ng pera mo ang meron si Rico. Dahil si Rico, nagustuhan ko siya dahil mabuti siyang tao at may determinasyon. Wala akong pakialam kung anong tingin mo sa kanya. Pero gusto ko si Rico. Gusto ko siya. Naririnig mo ba ako? Makakarating ito sa ama mo. Banta ni Jericho. Tingin mo papayag siya? Tingin mo rin ba may pakialam ako? Hindi mo ko kayang takutin, Jericho. Sige, ipaalam mo sa kanila. Ngayon na, Jericho. Hamon ni Alice habang matalim ang titig kay Jericho. Galit itong umalis. Napabuntong hininga si Alice. Napangiti siya dahil sa wakas nasabi niya na ang totoong nararamdaman niya. Sa maikling panahon, nagawa niyang mahulog kay Rico. Ngunit hindi niya alam kung paano niya sasabihin. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Lalo na at nakikita niyang malapit si Celine at si Rico. Natatakot siyang masaktan. Natatakot siyang bumalik sa dati kapag si Celine ang pinili ni Rico. Iha, kanina ka pa namin hinihintay. Nasaan na si Jericho? Umalis na, Yaya. Pinaalis ko na. Nakangiting sagot niya bago inaya ang kanyang yaya sa dining area. Kay Rico sana siya tatabi, ngunit nakita niyang nauna na si Celine, kaya naman tumabi na lang siya sa ina ni Rico. Sabay-sabay silang kumain. Matapos kumain, pinagbalot ng yaya niya ang nanay ni Rico na tinulungan naman niya. Nais kasi nitong umuwi upang makapagpahinga, kaya pinatid niya na ito sa driver. Habang si Celine, tumangging umuwi pa. Sinabi nitong sabay na lang sila ni Rico na talaga namang lihim na nakapagpakulo sa dugo ni Alice dahil nagsiselo siya. Nagiinom ka na pala, mama? Napangiti si Alice bago sumagot kay Celine. Yes, pero Celine, pwede bang wag mo na akong tawaging mama? Sa trabaho lang yon. Kung nandito naman tayo't wala sa trabaho, just call me Alice. Nagsali ng alak sa baso ni Celine si Alice. Here, ako na ang unang uminom so ikaw naman. Tayo lang naman ang nagiinom. Ayaw daw kasi ni Rico dahil uuwi pa kayo. Hindi talaga pala inom si Rico, kaya nga bilib ako sa kanya. Isa sa mga talagang nagustuhan ko yung pagiging mabait at walang bisyo ni Rico. Tila ba nagpahiwatig si Celine sa kanya? Ganun pala, pero magkaibigan pala kayo, no? Pasimpleng sagot ni Alice. Sasagot sana si Celine nang sumulpot ang yaya ni Alice. Iha, iinom ba talaga kayo ni Celine? Ayoko lang na maglasing kayong dalawa. Daig pa ninyo si Rico na hindi umiinom. Kung sino pa iyong lalaki, yun pa ang walang bisyo. Naiiling ang kanyang yaya. Yeah, minsan lang naman to eh. Birthday ko naman, kaya ayos lang maglasing ako. Tsaka nandito naman sa bahay. Si Celine, may extra rooms pa naman na maaari niyang matulugan kung sakaling malalasing kami. Bumaling siya kay Celine. Payag ka ba, Celine? Pwede naman. Nakakatuwa ka rin palang kainuman. Madami ako nalalaman. Malaman ang salita ni Celine.
Sige, bahala kayong dalawa. Basta kami ni Rico, mag-aayos na muna. Bahala na muna kayo dyan. Tumango na lamang silang dalawa. So, nasa na nga ba tayo, Celine? Nakangiting tanong ni Alice. Oo, kaibigan ka lang pala. Kayo ba ni Jericho, kamusta kayo? Alam mo, bagay kayong dalawa dahil parehas kayong mayaman. Si Rico ang gusto ko eh. Ayos lang ba sa kaibigan niya na may nagkakagusto sa kanya? Hindi nakasagot si Celine. Nagsalin ito ng alak at agad na uminom. Ang totoo, gusto ko si Rico. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Alice. Alam kong boss ka namin, pero pagdating kay Rico, wala kang karapatan. Hindi mo siya alila na pwede mong diktahan, pati buhay niya kung sino ang dapat niyang gustuhin. Mahal ko si Rico at patuloy ko siyang mamahalin. Hindi na ako basta magpapaubaya pagdating sa kanya. Good. Gusto ko ang palaban. Ano man ang kalabasan nito, Celine, tanggapin natin dahil si Rico lang ang may karapatan na magdesisyon kung sino ba sa ating dalawa ang kanyang pipiliin. Lamang ka, Alice. Lamang na lamang ka. Kung iisipin, talo ako pero hindi pa rin ako susuko. Matagal na ako may pagtingin kay Rico. Matagal na, Alice. Parehas silang napapadami ang inom. Iihi lang ako. Paalam sa kanya ni Celine. Malakas ang kutob ni Alice na hindi iyon ang gagawin ni Celine kaya sinundan niya ito. Tama nga siya dahil si Rico ang pinuntahan nito. Rico? Tawag ni Celine at kitang-kita niya kung paano yakapin ni Celine si Rico. Madami ka nang nainom, Celine. Sinabihan na kitang huwag kang maglasing. Gusto kita, Rico. Bata pa lang tayo, gusto na kita. Ako na lang, please. Ako na lang, Rico. Kapag si Alice pinili mo, mamaliitin ka lang ng pamilya niya. Lalo na ang mayabang na si Jericho. Tingin mo hindi ka nila pag-uusapan? Kaya ka bang pagtanggol ni Alice? Kaya ba niyang iwan lahat para sa'yo? Hindi. Hindi niya gagawin yun, Rico. Parang sinaksak si Alice sa mga sinabi ni Celine. Totoo naman na mamaliitin lang ito ng pamilya niya, lalo na ni Jericho. At masasaktan lang si Rico. Bumalik na siya sa sala at ipinagpatuloy ang pag-inom. Kapag ipinagpatuloy lang niya ang nararamdaman niya kay Rico, si Rico lang ang masasaktan. Napabuntong hininga si Rico habang nakatitig kay Celine na mahimbing ang tulog. Nakasakay na ito sa kotse at nakiusap siya sa driver ni Alice na ihatid na muna nila si Celine. Nagpaalam siya sa yaya ni Alice na saglit lang sila ni Manong at babalik din upang si Alice naman ang asikasuhin. Mukhang nalasing talaga kaibigan mo. Oo nga po, pati si Alice lasing na din. Nakatitig lang si Rico sa kanyang kaibigan. Hindi niya naisip na aabot sila sa ganito na maaring friendship nila ang manganib. Hindi talaga kaya ni Rico na higit pa sa kaibigan ang ibigay niya kay Celine. Nakikita lang niya si Celine bilang nakababata niyang kapatid. Hanggang doon lang yun. Wala talaga siyang ibang nararamdaman para dito. Kaya kahit naman masaktan niya si Celine, gagawin niya, mapanatili lang niya ang pagiging magkaibigan nila. Paliliwanagan na lamang niya ito kapag hindi na ito nakahiram ng tapang sa alak. Paghatid nila ni Manong kay Celine, agad na silang bumalik. Nadatnan niya si Alice na nakahiga na sa couch kaya naman agad niya itong kinarga upang ipunta sa silid nito. Iho, tawag ng yaya nito. Manang, iaakyat ko lang po siya sa silid niya tsaka pupunasan na lang po ng maligamgam. Pahinga na po kayo, ako na pong bahala kay Alice at huwag po kayo mag-alala kasi inirerespeto ko po si Alice. Rico, may tiwala ko sa iyo dahil alam kong mabuti kang tao. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa batang yan pero sana Rico, unawain mo si Alice. Ang gusto lang naman niya ay mapagkakatiwalaan niya at iintindihin siya. Manang, makakaasa po kayo na iintindihin ko po si Alice. Pumasok na sa silid si Manang habang siya naman ipinunta na din sa silid ang lasing na si Alice. Madahan niya itong inihiga sa kama. Ngunit nang bibitawan niya na ito, pinalupot ni Alice ang kamay nito sa kanyang batok. Napamulat ito't napangiti. Bumalik ka. Nakangiti nitong sabi. Rico, ano bang ginawa mo sa akin? Bakit may nararamdaman ako sa'yo? Bakit bigla ako nawawala sa sarili kapag ikaw ang kasama ko? Napaawang ang labi ni Rico nang makita niya ang luha ni Alice. Si Celine sabi niya, mas lamang ako pero ang totoo, siya itong lamang. Bata pa lang kayo, close ka na niya. Kilala ka na niya, Rico. Samantalang ako, bagong pasok pa lang ako sa buhay mo. Kala niya porket nasa akin na lahat, madali na para sa akin ang lahat. Anong silbi ng yaman ko? Gusto kong pumantay sa'yo, Rico. Kaya kong iwan lahat. Lasing ka lang, Alice. Hindi mo ba makuha? Rico, gusto kita, mahal kita. Kaya lang masasaktan ka lang kasi huhusgahan ka nila dahil sa akin. Dahil boss mo ko.
Ayoko na sa buhay na to, Rico. Napahagulgol si Alice. Shh, tahan na. Ayokong masaktan ka, pero ayoko din na bumalik tayo sa dati. Rico, anong gagawin ko? Hinagka niya sa noo si Alice. Tulog na, bukas na tayo mag-usap pag hindi ka nalasing. Napasabunot si Alice sa kanyang buhok nang maalala ang mga sinabi niya kay Rico. Lasing siya kaya napakatapang niyang umamin kagabi. Napabuntong hininga na lang siya bago nagayos na. Inaasahan niyang wala na si Rico at sana nga wala na ito dahil simula sa araw na ito, iiwas na si Alice. Ayaw niyang masaktan si Rico, ayaw niyang mahirapan ito at maliitin dahil lang sa kanya. Good morning, Yaya. Agad itong napangiti. Gising ka na pala, kamusta naman ang tulog mo? Titiyak kong masakit ang ulo mo, kaya si Rico, namili na muna ng gamot, pabalik na rin yun. Nanlaki ang mata ni Alice. Si Rico po? Akala ko wala na siya. Hindi pa siya umuwi. Nais daw ikaw hintayin na gumising. Gusto niyang siguraduhin na hindi ka muna papasok sa trabaho at iinom ka ng gamot. Bakit hindi pa siya umaalis? Napayuko si Alice. Pinahihirapan lamang niya ang damdamin ko. Bulong niya pa sa sarili. Bakit, Iha? May problema ba? May nangyari ba na hindi ko alam? Yaya, umamin po ako kagabi na gusto ko siya. Kaya lang, alam kong mahihirapan si Rico. Kilala ko si Dad, lalo na si Jericho na palagi na lang siyang iniinsulto. Kahit anong tanggol ko sa kanya, hindi maiiwasang masaktan siya sa sasabihin ng iba. Malungkot na paliwanag ni Alice. Pero sa'yo naman siya magtitiwala at sa'yo siya kukuha ng lakas. Yun ay kung parehas nga ba kayo ng nararamdaman. Hindi naman kasi pwedeng ikaw lang, Iha, ang nakakaramdam niyan. Para sa akin, maiintindihan naman siguro ng magulang mo kung makikita nilang nagmamahalan talaga kayo ni Rico. Nakangiting payo nito sa kanya. Mag-usap kayong dalawa at alamin mo kung ano bang nararamdaman ni Rico para sa'yo. Iha, ano man ang maging resulta, kailangan mo yung igalang. At kailangan mo yung tanggapin. Bilin pa ng kanyang yaya. Oo naman po, inihahanda ko ng aking sarili. Mahirap akong mahalin dahil sa ugali ko. Tanggap ko kung wala siyang nararamdaman sa akin. Tanggap ko kung si Celine ang pipiliin ni Rico. Wala naman kasi akong karapatan. Sumingit lang ako sa kanila. Huwag mong pangunahan ng lahat, Iha. Mas mabuting kay Rico mismo manggaling ang sagot. Niyakap siya nito. Nasa sala si Alice nang dumating si Rico. Agad itong napatitig sa kanya bago lumapit. Gising ka na pala. Oo, kala ko wala ka na. Hindi ko inaasahan na nandito ka pa rin pala't namili ka raw ng gamot. Para sa hangover mo, tsaka wag ka na pumasok. Alam kong masakit ang ulo mo. Rico, bakit? Seryosong tanong ni Alice habang sinasalubong ang titig nito. Ang alin? Ngumiti si Rico na para bang wala lang sa kanya ang nangyari kagabi. Bakit nanatili ka pa rin kahit na umamin ako? Umamin na rin si Celine sa'yo kagabi. Narinig at nakita ko. Kaibigan ko si Celine. Kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Lumakas ang tibok ng puso ni Alice. Ako ba, Rico? Hindi tayo kailanman magiging magkapantay, Alice. Basura lang ako sa paningin nila at kahit anong kabutihan o kasipagan ang ipakita ko, hindi ako papantay sa'yo. Ako ang magtatanong ngayon, Alice. Bakit hindi si Jericho? Bakit ako pa yung minahal mo? Wala akong kayang ibigay na luhot marangyang buhay. Simpleng buhay, masaya at makulay. Yun lang ang kaya kong ibigay. Hindi mapigilang maluha ni Alice habang nakatitig kay Rico. Minamaliit na naman ni Rico ang sarili. Bakit ikaw? Bakit nga ba? May luha pa rin si Alice habang nakangiti. Kasi ikaw nakakaintindi sa akin. Ikaw lang ang sumubok na kumilala sa akin na hindi natakot na ipakita kung sino ka at ano talaga ang intensyon mo. Kinagabayan mo ko. Pinupuna mo yung ugali ko. Habang kasama kita, ang dami kong natututunan. Ang dami kong nare-realize. Nararamdaman ko yung totoong kasiyahan dahil sa'yo, Rico. Ngayon, alam mo ko anong pangarap ko, Rico. Maging simple na lang na masaya at kasama ka. Ayoko na sa buhay na to. Ayokong kilalanin bilang boss. Ayoko sa marangyang buhay na to kasi hindi ko na rin naman ma-enjoy pa. Mahal kita, ikaw lang. Ayoko kay Jericho. At alam mo bang mas lamang ka sa kanya? Hindi mo kailangang pagbasihan ng yaman niya para mahigitan mo si Jericho. Para sa akin, lamang na lamang ka, Rico. Akala ko sinabi mo lang yun kagabi kasi lasing ka. Nakangiti si Rico. Totoo pala talagang mahal mo ko. Handa naman akong tanggapin ang pag-iinsulto nila dahil mahal din kita, Alice. Masaya ako kapag kasama kita. Simple lang na buhay ang nais ko kasama ka
at masaya ako malaman na iyon din pala ang nais mo. Natatakot lang ako na masasaktan ka dahil sa akin. Pero Rico, kaya kitang ipaglaban. Kaya kong panindigan ang mga sinabi ko basta alam kong nasa tabi kita. Niyakap siya ni Rico. Wala akong maipagmamalaki, Alice. Hindi ako nakapagkolehiyo at hindi rin mayaman. Pero may ipapangako ko na hindi kita lolokohin at hindi kita pababayaan. Masaya ako malaman yan, Rico. Naglapat ang kanilang labi, ngunit sandali lamang. Pinahid ni Rico ang kanyang luha bago siya inaya na sa kusina upang mainom na niya ang gamot na binili nito. Umuwi na si Rico dahil kailangan nitong tumulong sa gawain. Bukas ay magkikita naman sila sa trabaho. Ngunit hindi maiwasang maboard ni Alice dahil miss niya agad si Rico. Wala siyang ginawa maghapon kaya naman bagot na bagot si Alice. Iha, nandiyan ang parents mo. Gulat na sinalubong ni Alice ang kanyang magulang. Kinakabahan man, tinatagan niya ang kanyang sarili. Napauwi po yata kayo. Pinutol siya ng kanyang ama. Sa tingin mo bakit? Natanggap namin ang tawag ni Jericho kagabi. Kaya that night, kumuha agad kami ng flight patungo dito. Hindi ko palalampasin ang nangyari. Honey, pabayaan mo yung anak mo magpaliwanag. Nasa tamang edad na si Alice. Saway ng kanyang ina, ngunit hindi maawat ang kanyang ama. Ang sabi mo sa akin, focus ka sa trabaho kaya hinayaan kita. Ano itong nalaman ko na isang janitor? Dad, galit na sigaw ni Alice. Don't you dare insult Rico. Sobra ka na. Oo, janitor siya at hindi siya mayaman. Sa tingin mo may pakialam ako? Mahal ko si Rico. Mahal ko siya. Kaya wag na wag mong sasabihin sa akin kung bakit si Rico at hindi ang hambog na si Jericho. Mag-usap kayong maayos. Wag naman ganito. Naiiyak ang ina ni Alice. Naging mabuting anak ako. Naging independent kaya ako narating kung anong meron ako. Bakit, Daddy? Babawiin mo yung kumpanya? Go! Do it now! Wala akong pakialam. Tingin mo habol ko kumpanya mo? Isaksak mo sa baga mo. Ipahandle mo sa hambog na yun kung gusto mo. Marami ka pa naman anak, hindi lang ako. Kaya wala lang ako sa'yo. Itakwil mo ko, sige. Pero wala akong pakialam. This time, hindi mo na ako madidiktahan sa kung anong gusto mo at kung ano ang dapat na ginagawa ko. Kaya nga wala akong kaibigan eh. Kasi naman, sinunod ko yung gusto mo na mag-focus sa study, mag-focus sa company. Nakalimutan kong kailangan ko ring mag-enjoy at hindi puro trabaho lang. Kaya kung iwan lahat at sumama kay Rico, simpleng buhay lang. That's what I want, Dad. Pagpapalit mo talaga ang buhay mo para lang sa lalaking yun? Yes, Dad. That's my final decision. Matigas ang paninindigan ni Alice. Talagang handa mong suwayin ng ama mo? Hindi na kita kilala, Dad. Siguro nga mas mabuting hindi na lang tayo magpansinan kaysa naman dinidiktahan mo ko. Mahal kita, Dad. Mahal na mahal ko kay ni Mami. Pero sa pagkakataon na to, ako muna ang magdedesisyon para sa sarili ko. Tumalikod na si Alice. Kapag lumabas ka, Alice, tuluyan tayo magkakagalit na mag-ama. Banta ng kanyang ama. Ngunit walang pagdadalawang isip si Alice na humakbang palabas. Diretso lang ang lakad niya hanggang sa makarating siya sa kanyang sasakyan. Agad siyang pumasok dito at minaneho ito palayo. Sa ngayon ay wala siyang ibang alam na matatakbuhan kundi si Rico lang at ang pamilya nito. Rico, tama na muna yan at may bisita tayo. Agad na huminto si Rico sa pagsisibak ng kahoy. Nasa likod siya ng kanilang bakuran at kanina pa nagsisibak dahil wala silang panggatong. Sino ho ba ang bisita? Pawisan si Rico. Si Alice. Walang ngiti na ibinigay ang kanyang nanay. Palagay ko may problema ang batang yun. Kita ko ang lungkot sa mata niya. At anak, mukhang galing din sa iyak. Agad na nag-alala si Rico. Pinuntahan niya si Alice at agad naman itong nabuhayan nang makita siya. Niyakap siya nito kaya naman agad siyang napangiti. Hindi mo sinabing pupunta ka. May nangyari ba? Nag-aalalang tanong ni Rico. Kasi Rico, nagtalo kami ni Daddy. Umuwi ba sila? Tumango si Alice sa kanya. Pumunta ka na muna sa likod ko. Magbihis lang ako dahil amoy pawis ako. Ang bango mo pa rin naman kahit puro ka pawis. Bulera ka na rin. Natatawang sabi ni Rico bago iniwan na muna si Alice. Matapos magbihis, pinuntahan na muna ni Rico ang kanyang nanay at tatay na busy sa paghihimay ng mga gulay na magiging ulam nila ngayong gabi. Pwede po ba kayo makausap? Tungkol ba sa babaeng nasa silid mo? Alam ko na, Rico. Naiiling ang kanyang ama. Kapag mayaman ang naging nobya mo, talagang kasama na ang panghuhusga ng ibang mga tao, kahit pa mismo ang pamilya ni Alice. Tatay,
Simpleng buhay lang po ang nais namin ni Alice. Ipaglalaban ko ho siya, gaya kung paano niya ako ipaglaban. Ang gusto ko lang ho, suportahan ninyo kami. Mahal ko si Alice at handa ko pong kausapin ng magulang niya para payagan nila kami. Payagan saan? Payagang magsama na kayo? Rico, hindi ba nabibigla ka lang? Ang pag-aasawa anak hindi minamadali. Alam ko po, pero nakapagdesisyon na po ako. Pumayag man sila o hindi, pagpapatuloy namin ni Alice ang relasyon namin. Balak mong kausapin ng magulang niya? Paano kung mapahiya ka lang? Ayos lang tay, ang mahalaga, pinaalam ko sa kanila ang hangarin ko para sa anak nila. Determinadong sagot ni Rico. Sumilay ang ngiti ni Alice nang makita siya nitong pumasok sa silid. Pasensya ka na, dito ako nagpunta. Kung hindi ako pwede dito, pwede naman ako mag-rent na lang muna o kaya kumuha ng kondo. Sinong nagsabi nga alis ka? Hindi ka na alis, Alice. Hindi ako papayag na kung saan ka magpunta. Dito ka lang kasama ko. Pero Alice, may gusto kong itanong. Ano ba yun, Rico? Kinakabahan naman ako. Alice, gusto mo bang pakasalan ako? Wala pang singsing pero nais na kitang tanungin. Talaga bang pakakasalan mo ko, Rico? Oo naman. Hindi lang ako makapaniwala na nais mo kong pakasalan. Mahal na mahal kita, Rico, kaya oo lang ang magiging sagot ko. Nais kong makasama ka sa hirap at ginhawa. Niyakap ni Rico si Alice. Salamat naman at yan ang sagot mo. Dumito ka lang, Alice. Ako nang bahala sa lahat, okay? What do you mean? Aalis ka ba, Rico? Saan ka pupunta? Iiwan mo ba ako? Bigla na lamang natakot si Alice. Hindi kita iiwan. Ako nang bahala sa lahat. Magiging maayos din ang lahat. Hindi man nila tayo matanggap, magiging masaya pa rin tayo sa simpleng buhay na pinapangarap natin. Gusto ko lang malaman mo na suportado ni nanay at tatay ang desisyon ko na magpakasal tayo at magsama. Kahit papaano, kailangan malaman ng magulang mo ang tungkol dito at nais ko silang kausapin. Why? Bakit mo pa sila gustong kausapin? Iniinsulto ka lang nila. Magulang mo pa rin sila, Alice, kahit anong mangyari. May karapatan silang malaman ang desisyon natin. Nais ko lang namang subukan. Saglit lang ako. Nandito na ako bago kumain ng dinner. Hinagkanya sa noo si Alice. Hindi niya na hinintay pa ang ibang sasabihin nito dahil lumabas na siya. Nag-arkila siya ng masasakyan patungo sa bahay nila Alice. Baon niya ang lakas ng loob at pagmamahal niya para sa dalaga. Pagdating niya sa mansyon, agad siyang nag-doorbell. Ilang minuto lang, nilabas siya ng yaya ni Alice. Gulat na gulat ito nang siya ay makita. Iho, anong ginagawa mo dito? Si Alice, kamusta ba? Manang, maayos po si Alice, nasa bahay po. Nais ko lang pong kausapin ng magulang niya, kaya sana po payagan mo po ko. Iho, sigurado ka ba? Kaya umalis si Alice dahil nagtalo sila ng kanyang ama. Sa tingin ko hindi magandang desisyon ang pagkausap sa ama niya ngayon. May kailangan lang po akong sabihin, Manang. Saglit lang po ako. Nakikiusap na sagot ni Rico. Wala na itong nagawa at pinayagan na siya, kaya naman agad siyang humarap sa mag-asawa. At ang lakas din talaga ng loob mo na pumunta pa dito, no? Humarap ka pa talaga sa akin. Pasensya na kung nagpilit ako, sir. Gusto ko lang ipaalam na nasa bahay po si Alice at maayos po siya. Sir, mahal ko po yung anak ninyo at nangangako ako nga alagaan at mamahalin ko siya. Hindi ko man po maibibigay ang karangyaan, pero hindi ko naman po siya pababayaan. Kapag po sinaktan ko siya o napabayaan, buhay ko ang kapalit, sir. Kaya sana, tanggapin na po ninyo ang relasyon namin. Nais ko pong hingin ng basbas ninyo dahil pakakasalan ko na po si Alice. Honey, pabayaan mo na silang dalawa. Nakikita ko mabuting tao naman si Rico at mahal nila ang isa't isa. Tumingin ka sa akin, Rico. Utos ng ama ni Alice. Kapag lumuluha yung anak ko dahil sa'yo, sisiguraduhin kong magdurusa ka. Yes, sir. Naiintindihan ko po. Alagaan mo ang anak ko. Hindi ko alam kung paano niya makakayanan na mabuhay ng simple lang. Pero sana gabayan mo siya dahil hindi niya kinalakihan ang buhay na mararanasan niya. Napangiti si Rico. Sayang umuwi si Rico upang ibalita ang hindi niya inaasahang pangyayari. Kamusta? Ito agad ang bungad na tanong ni Alice. Niyakap siya nito. Pasensya ka na kung may nasabi silang masama sa'yo. Ayoko na humihingi ng sorry, Rico. Pabayaan na natin sila. Magsama na tayo. Ituloy na natin ang... Pinutol niya si Alice sa sinasabi nito. Anong date mo gustong magpakasal? Gusto mo ba ng bongga o simple lang? Kahit anong nais mo, ayos lang sa akin. Rico, huwag ka na magtanim ng sama ng loob sa magulang mo. Nakausap ko na sila ng maayos at okay na, Alice. Maaari ka nang umuwi na muna habang inaayos natin ang ating kasal. Gusto kong wag nating gagawin ng magtabi
Dahil sa honeymoon na natin yun gagawin. Nakangiting paliwanag niya kay Alice. Tuluyan na itong napahagulgol. Niyakap niya si Alice bago pinatahan. Dito ka na kumain tapos mamaya, ihahatid na kita pa uwi sa kanila. Iyokong pasaway Alice, kaya sana wag ka nang magtampo sa magulang mo. Naiintindihan ko na nag-aalala lang ang daddy mo para sa'yo. Nangako akong mamahalin, aalagaan at gagabayan kita. Sinabi kong kapag lumuha ka sa akin, buhay ko ang kapalit. Ganyan ang tunay na lalaki. Proud na sabat ng tatay niya habang nakangiti. Pagdating sa katapangan, alam na alam kung kanino nagmana. Nagtawanan naman sila. Pinahid ni Rico ang luha ni Alice at hinagkan ito sa noo. Nawala ang pangamba ni Rico nang sumuko na ang ama ni Alice at piniling siya'y pagkatiwalaan. Dahil sa naging maayos na ang lahat, tulong-tulong ang mga magulang nila sa pag-ayos sa kanilang wedding. Hindi pumayag ang ama ni Alice na hindi maging bongga at pinagbigyan na lamang nila ito kaysa magtampo lang. Ito na ang umayos sa venue at sa magiging pagkain para sa mga bisita. Naging maayos ang preparasyon hanggang sa matapos ang kasal. Sa honeymoon naman nila, pinili nilang sa malapit na lang mag-honeymoon dahil mas nagfo-focus sila sa pagpapatayo ng kanilang simpleng tahanan malapit sa bahay ng magulang ni Rico. Simpleng bahay lang ang nais nila kahit pa nag-i-insist ang magulang ni Alice na bumili ng malaking bahay sa isang mamahaling subdivision. 5 years later, mas naging matibay ang kanilang pagsasama. Binayaan agad sila ng anak na babae sa unang taon pa lang ng kanilang pagsasama. Mama, look! Rico, ano na naman tong ibinili mo sa anak mo? Huwag mong sinasanay sa luho ang anak mo. Love, ngayon lang naman. Malambing na sagot ng kanyang asawa bago siya hinagkan sa noo. Ayaw mong magaya sa iyo ang anak mo? Tanda ko pa nung boss ka pa sa kumpanya. Napakasungit. Yan ka na naman, Rico, sa mga throwback mo. Past is past. Masaya ako kung anong tayo ngayon. Di ka ba nagsisisi, love? Di mo pa rin namang tanggapin ang offer ni dad na bumalik sa kumpanya. Sa iyo pa rin ang posisyon na yun at kaya naman namin mag-adjust ni Eliza. Alam mo yung isasagot ko, palaging hindi. Masaya akong sa inyo na inaalagaan kayo. Look, expert na ako sa gawaing bahay at sa pagluluto. Salamat kay nanay at kasing sarap na ng luto ko yung luto niya. Mahal kita, Alice. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Mahal din kita, Rico. Si mama at papa sweet na naman. Ibig po bang sabihin may magiging kapatid na ako? Napahagik-gik ang anak nila. Pasaway talaga anak mo. Manang-mana sa'yo, Dragonesa. Bulong ni Rico. Nagtawanan na lamang sila sa sinabi ni Rico. Masaya na si Alice sa buhay na pinili niya kasama ang mahal niyang asawa. Hinding-hindi siya magsisisi kahit pwede pa siyang bumalik sa umpisa.